Oh. Kung totoo yan na kaya kong pabagsakin ang gobyernong Marcos. Kung gaya ko pong pabagsakin ang gobyernong Marcos, pinabagsak ko na po yan. Dahil ang pagkagutom, pinakamatindi sa loob ng mahigit 20 taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Oh, nagugutom ba kayo? Eh yung sinasabi niyong mamamayang Pilipino, ang narinig lang naming nagugutom si Atty. Trixie, Pangulo, gutom na po kami. Pero yung mga kababayan natin, o yan, tingnan nyo nga ho, dyan sa Pilipinas, mga boss chief amo, sir, kabit-kabila ho ang bilihan ng mga sasakyan. Nangangati talaga yung ilong ko dito. Kabit-kabila yung bili ng sasakyan. O yung iba, ano, sino lang ba ang naghahanap ng 20 pesos na bigas? Mga DDS. Diba? Yung mga kababayan natin, ay Mark, ayaw namin yan, mas gusto namin yung jasmine rice. Eh lalo na ho, yung mga kakamping, mga boss. Yung mga kakamping, mga social po yung mga kababayan natin na mga kakamping. Jasmine rice po yung mga yan, Kahit nasabihin mo, may 30 pesos, 20 pesos na bigas dyan, mas pipiliin nila yung jasmine rice, Ganon din po yung mga supporter ng gobyerno. Diba? Ang lagi lang hong naghihingi ng 20 pesos na bigas, mga kababayan, yung mga DDS. Minsan napapaisip ako, DDS na lang ba ang ano diyan, ang naghihikahos sa Pilipinas? 'Di ba, mga bossing? Baka naman kasi, baka kayo lang talaga tigil-tigilan nyo yung piso comment. Talagang tapos mabagal kayo mag-comment yung mga DDS. Paano kayo makaka 40 pesos? Kung sa isang oras natin, tatatlo yung inyong comment. Tapos ang comment ninyo pa nasa ng 20 pesos na bigas. Adik ka, bangag ka. Wala din. Diba? Kung kaya ko pong pabagsakin ng Marcos, gagawin ko na po yan. Ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon, kinaladkad niya sa kuko ng giyera. Okay. Sa West Philippines ito, malamang mga kababayan, sasabihin niya. Talang wala naman tayong interes para magkapagyera sa kahit kaninong karatig bansa natin. Ituloy mo na yung sa China. Narariyan na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung Typhoon missiles galing sa Pilipinas papuntang China. Depensa natin yun. Diba? Sa mo gusto itutok yun, sa puwet mo. Diba? Depensa natin yun, mga kababayan. Bakit nakikialam ang China sa depensa natin? Mga bossing, at yan po, wala naman po akong narinig na nabalitaan na itinutok mismo doon sa China. Ang narinig ko at ang balita lang may Typhoon missile na ipinadala ang Estados Unidos sa Pilipinas para magsilbing depensa ho. Noon po kasing panahon nila, mga boss, tahimik po ang Pilipinas. Tahimik po ang usaping West Philippine Sea. Wala po tayong marinig na bangayan. Wala po tayong marinig na, eto ang Pilipinas naghahanda ng depensa. Wala ho. Bakit ho? Aso tayo ng China nun sunod-sunuran lang tayo di ba? Pag sinabi ni Xi Jinping, ganito, ganyan, si Duterte, tara, sunod tayo, Pag sinabi ng Pilipino, bakit susunod lang tayo? Hindi natin kaya man yan, dong. Bumbahin man tayo yan, dong. Ganun lang ang sasabihin ng dating Pangulong Duterte. Naging sunod-sunuran tayo. Isa na nga po, yung pinagmalaki din itong si Roque, na nagyabang pa ho. Ano sabi, mga kababayan, ni Roque? Sabi ni Roque, si Bongbong Marcos kasi itong administrasyon na to wala din Bakit daw? Kasi daw po pag nagpapasok ng mga kagamitan na magre-repair doon sa BRP Sierra Madre pinangangalandakan daw po ng Pilipinas under Bongbong Marcos. Di ba ganun dapat kapag alam mo na ikaw ang may karapatan, pag alam mo na ikaw o sa'yo yung barkong ire-repair mo, pag karapatan mo, pag alam mo na nakasadsad yan doon sa mismong may karapatang kang teritoryo,
Papangalandakan mo, o ito, ire-repair namin yung barko namin. Sa amin to eh. Nasa teritoryo namin to eh. Kasi daw ho sila, mga kababayan, dinidiskartehan po daw nila. Yun yung sinabi mismo ni Roque. Eh kami po, nung panahon, dating Pangulong Duterte, dinidiskartehan po namin. Ano ibig sabihin ng diskarte? Patago, pailalim, na ipapasok yung mga pang-repair ng BRP Sierra Madre? Yun po ba yung matigas na gobyerno na pinagmamalaki nila? Na sinasabi nila, mga kababayan, is weak ang pamumuno ni Bongbong Marcos? Di ba? Iyan ang dahilan ho, mga bossing, kung bakit may usapin araw-araw patungkol po dyan sa West Philippine Sea. Kasi po ang ating Pangulo sa pangunguna niya, no, kasama po sila Jay Tariela at ang tropa ng Depensa ng Pilipinas, mga kababayan, ipinaglalaban po nila yung karapatan natin. At hindi lang po basta-basta yung, ganito, ganyan. Tawag dito, kung ano yung sabihin lang ng China, yun ang gagawin. Di ba? Oh. Ngayon, ano ba nangyari? Hindi naman din nakakapalag si Roque. Hindi naman nakakapagpalag ang China eh. Panay salita lang din ho, mga bossing. Di ba? Pero, naihahayag ng bansang Pilipinas yung ating karapatan. Po yung same missiles na naging mitya kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung Ano nyo yan? Yung Typhoon missile, mga kababayan, pinipilit ni Roque. Biruin mo kung iintindihin mong maigi, mga boss chief amo, sir. No? Ang Pilipinas ay humingi ng tulong sa Estados Unidos. Or talagang meron ng pinag-usapan matagal na. Na kumbaga, talagang ironclad nga daw, mga bossing eh, di ba? Yung pagsasamahan. So ngayon, napagkasunduan nila, Estados Unidos, maglagay kami ng missile dyan, Typhoon missile, para parte ng depensa ng Pilipinas. Bilang ikaw isang presidente, no? O kung sino man yung may karapatan na pumayag dyan sa Typhoon missile. Okay lang. Bakit? Depensa ng bansa natin yun. Ngayon, ang ginigiit ng China dyan, huwag kayong maglagay niyan. No? Huwag niyong ilagay ang Typhoon missile na yan sa inyo. Bakit? I-depensa natin yun. Sa kahit na sinong umapi sa atin. Di ba? Nakadagdag para lumakas ang loob natin na ipagtanggol ang ating bayan. Isipin nyo na lang, China, sasabihan tayo na huwag nyong gawin yan sa depensa ninyo. Unang-una, gusto nila manatiling mahina yung depensa natin. Mga bossing. At yan yung pinagtatanggol ni Roque na dahil daw po sa missile na yan, kaya nag-uumpisa yung gera. Kaya isinuong daw tayo ng Pangulong Marcos. Mga kababayan. Di ba mali na? Ibang bansa sasabihin sa iyo, wag mo ilagay yan. Huwag kang bumili ng mga F-16, ng mga jet fighters, etc., etc. Para manatili na mahina ang ang ating depensa. Kung sugudin tayo nila, mahina. Di ba? Mga bossing, simple. Nung sinasabi ni Roque at hindi kayang linlangin ito, yung sambayan ng Pilipino. Ang dahilan niyan kung bakit nanggagalaiti ang China kasi hindi sinusunod ng gobyerno natin yung gusto nilang mangyari. Gusto nila ipabalik yung Typhoon missile sa Estados Unidos para manatili na mahina ang depensa natin. Kung sakaling sila ay sumugod, mahina itong Pilipinas. Ano po ba ang gusto ng mga kalaban doon sa kalaban nila? Mahina.